Okay mga kabayan, welcome back sa aking YouTube channel, ID na 28. Ayan, ang oras natin sa Pilipinas ay 1:53 na po ng hapon. Ayan, sa mga lahat ng mga nanonood, maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel, ID na 28. Sa mga solid VBM, mga loyalista, solid administrasyon, kamusta po ang lahat mga kababayan? Kung meron man naliligaw dito sa ating YouTube channel na taga ibang kampo, ayan, mega love shoutout sa iyo. So mga kababayan, napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon. Kasi alam niyo kung bakit. Si Sandro Marcos ay talagang nagsagawa o yes, meron na pong isinusulong na batas para doon sa no work, no pay. So tatamaan dito tatamaan dito mga kababayan ang isang senador, alam niyo naman kung sino 'yon. At isang congressman. At hindi lang po talaga isang congressman o isang senador mga kababayan ang pwedeng tamaan nitong batas ni Sandro Marcos. Ayan, di ba? So bagay, no, napaka-unfair naman kasi mga kababayan na ikaw nandun ka sa talaiban o nasa bundok tapos magkakasahod ka, di ba? Napaka-unfair naman. Kasi tayo mga ordinary lang, itong mga ordinaryong empleyado mga kababayan, kapag hindi ka pumasok, talagang hindi ka sasahuran ni bossing. Ganun lang naman ka-basic eh. Di ba? So very unfair. Kasi isipin nyo, yung isang senador, nasa bundok, sahod ng sahod, kumbaga paldo ng paldo. Hindi naman siya nagtatrabaho. Pwede naman natin sabihin natin na hindi nagtatrabaho. Kasi ilang buwan na po mga kabayan na wala sa Senado, ilang buwan na nasa bundok. Minsan nga, nakikita ko pa mga kabayan sa kanyang posting na nandun sa kabundukan, nagluluto ng manok, lechon, or etc. Kung ano man yung napapanood doon sa kanyang vlog. Kasi talagang nagbablog siya ng mga kabayan. Pinapakita niya yung uh, buhay niya doon sa kabundukan. So, matik yan. Pag ito, natupad itong batas ni Congressman Sando Marcos mga kabayan, ay talagang napakaganda to. Dahil, kumbaga mapipilitan na yung mga pala absent na mga nagtatrabaho sa gobyerno. Di ba? Kasi gaya ng sabi ko kanina, sobrang unfair doon sa mga kasamahan nila ng mga senador o kasamahan nila ng mga politician na siya ay papasok nandun sa bundok tapos magkakaroon ng sahod. At ang malupit mga kababayan, ay kumpleto pa makukuha. Grabe naman to. Pero wala na, X na yan, X na yan. Pag ito natapos mga kababayan o itong batas ni Sandro, X na lahat yung mga politician na papasok kung gusto nila, di ba? Di ba? Kasi siguro nasa mindset nila mga kabayan, sige, kahit hindi naman ako papasok, papasok naman sa income ko yung sahod, kumbaga buo ko naman natatanggap, di ba? Ayan. Sa mga kababayan natin na nanonood sa iba't ibang bansa, maraming salamat sa inyo. So please comment ka dito sa baba kung agree ba kayo dito sa panukala ni Sandro Marcos na batas mga kababayan. Ayan. So, yun. So, yun mga kababayan, paalala pala sa mga kababayan natin na mga nagpapakalat ng fake news. Naka po, doble ingat po kayo. Doble ingat po mga kababayan dun sa mga nagpapakalat. Lalo na po, itong mga nasa ibang grupo. Kasi talagang wala silang pakundangan mga kababayan. Kung ano-ano na po ang nilalagay nilang kabalastugan o sa pagmumukha ng ating presidente. Kumbaga talagang binabastos lalo nila ang presidente mga kabayan. So, ika nga sabi nila is NBI is waving, di ba? So, antayin niyo po dahil darating sa inyo ang tinatawag na karma diyan sa ginagawa niyo sa presidente, mga kababayan. Kasi isipin niyo, nagpapakalat sila ng mga maling impormasyon patungkol sa presidente. Minsan nga gumagawa pa sila ng mga video-video, yung mga kumbaga malaswa mga kababayan, hindi naman totoo. Hindi naman totoo.
Alam niyo, kumbaga, nililigaw nila mga kababayan, yung mga tao na nasa ibang area na parang hindi, kumbaga, hindi abot ng isip nila yung tinatawag ngayon na AI, ano. Kasi yan yung labanan ngayon mga kababayan, yung AI. Konting ano lang, pwedeng gawin, kahit nga siguro ako ganito nagsasalita, pwedeng gawing AI to eh. Ibang muka ang ipapalit ko dyan. So, yun sa mga kababayan natin na gumagamit ng cellphone or social media is huwag tayong basta-basta maniniwala doon. Kumbaga, isipin muna natin kung ito ba ay tama ba to, ito ba ay AI, suriin natin yung panonood mga kababayan. Kasi halata mo naman doon sa cellphone, doon sa galaw ng isang nagsasalita o kung ano man yung nakikita natin, yun yung ano natin, i-clear natin. Kasi sa AI ngayon, ang daming mga kababayan na nalilito o napapaniwala. Yan yung ginagawa nitong nasa ibang grupo. Itong kung paano nila labanan itong administrasyon. Gumagawa sila ng kung ano-ano mga kababayan laban sa administrasyon para mapaniwala yung mga Pilipino. So, yun nga, no? Gaya na sabi ko, huwag tayong basta-basta maniniwala doon. Alam ko, yung iba dito na mga followers natin, yung mga nanonood, makakapanood nito ay kumbaga mag-isip na, mag-research, alamin natin yung buong katotohanan bago tayo maniwala doon sa mga pinapalabas na yung mga kababayan. Ayan. So, grabe, no? Ayan. So, sana ba tayo mga kababayan? Ayan. So, anong oras na? Kailangan na natin magpaalam dito sa ating vlog. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Si Aidin na 28. Ayan. Sa mga solid na sumusuporta sa presidente, ganang lagi akong sinasabi mga kabayan, suportahan natin ng administrasyon, suportahan natin kung ano yung mga proyekto kasi alam naman natin si BBM ay ipagpapatuloy yung nasimula ng dating administrasyon. Yan yung kanyang pinanghahawakan mga kabayan at sabi nga niya, higitan o lalo pang gagandahan. More build project mga kabayan. So yun lang.